Noon lang, narinig ni Sally na ang lock ng pinto ng balcony niya ay lumalangit-ngit, na parang may nagbubukas nito sa labas. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino iyon, galit na galit si Sally, minamaliit niya ang katapangan ni Lance, at inisip na kailangan pang gawin ito ni Lance sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi niya inaasahan na iyon pala 10:00 pa lang at naglakas loob na siyang gawin sa kanya. Agad na bumalik si Sally sa kanyang kama, itinago ang kutsilyo sa kanyang likuran at galit na sinabi, Lance, kung manggahas kang tumuntong sa aking silid ng kalahating hakbang, tatawag ako ng pulis. Sa oras na ito, huminto ang langit-ngit ng pag-unlock ng pinto, at ang boses ni Lance ay nagmula sa labas, Haha, miss, medyo nakalock ang pinto, alam mo kung paano protektahan ang iyong sarili, gamaan ang loob ko, sinusubukan ko lang. Ikaw, huwag kang mag-alala. Lance, umalis ka na rito. Sa labas ng balkonahe, hawak-hawak ni Lance ang isang strapong na lalaki na nawala ng malay sa kanyang kamay. Miss, call me if you need anything, katabi ko lang. Scram! Sigaw ni Sally sa galit. Sabi ni Lance, karga ang matipunong lalaki, tumalon mula sa ikatlong palapag na balkonahe at lumapag ng walang ingay. Kababalik lang ni Lance mula sa labas at agad na narinig ang kaguluhan, pagkatapos ay sinampal ni Lance ang matipunong lalaki na nagbubukas ng pinto at nawala ng malay. Nagkataon na hindi siya naiintindihan ni Miss, ngunit, hindi nagpapaliwanag si Lance. Dahil ayaw ni Lance na mag-alala si Miss, kahit anong gulo, tahimik na lulutasin ito ni Lance para sa kanya. Siyempre, walang silbi para kay Lance na magpaliwanag kahit na gawin niya ito, dahil tiyak na hindi bubuksan ni Miss ang pinto. Binuhat ni Lance ang strapong na lalaki na nahimete sa likod ng vilya. Pak! Sinampal ni Lance ang matipunong lalaki na gising. Sino? Sino ang nakalusot sa akin? Pagkagising, ang matipunong lalaking iyon ay nagpanik at umakyat. Tumawa si Lance, hindi mo alam kung sino ang sumampal sa iyo ng walang malay, at sa pas ang may 3 paa na ito, mayroon kang lakas ng loob na lumabas at tumambay. Tumingin kay Lance ang lalaki at gulat na sinabi, nabaril mo ba ako ng walang malay? O sino pa? Ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin ang matipunong lalaki kay Lance, ang pangalan niya ay Death Biao, isa siya sa pinakamalakas na mabangis na general sa ilalim ng kamay ni Larry Blake, ang vice-head ng Windcloud Gang, ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang sumampal sa kanya ng walang malay. Biglang nanlamig ang mga mata ni Lance at nagtanong, ano ang gusto mong gawin para mabuksan ang pinto ng ating ginang? Ako. Sabihin mo na, huwag mo akong sisihin kung hindi mo gagawin. Itinaas ni Lance ang kanyang kamay. Sabi ko, pinapunta ako ng boss namin. Sino ang amo mo? Siya si Larry Blake, isa sa mga vice owners ng Dragon Gang, at ang kanyang anak ay pumunta sa kumpanya ni Kent Brow para mag-interview para sa isang personal na bodyguard ngayong hapon, ngunit hindi nagbigay ng mukha si Kent Brow, kaya pinapunta ako ng boss sa arestuhin ang anak ni Kent Brow. Inaresto para saan? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Orihinal, sinabi ng amo na dapat kong pumunta at pilitin ang anak ni Kent Brow, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang Mr. Tim Blake na huwag siyang pilitin at hayaang suluhin ko siya pabalik. Kaya, ang pag-aresto sa kanyang likod ay malamang na natutulog kay Mr. Tim Blake. Galit na galit si Lance, akala ko ang mundong ito, napakapayapa, hindi ko akalain na napakaraming hooligans, kung hindi ako nakabalik ng mabilis, nahuli mo sana ako. Nakaramdam ng takot si Lance, kung talagang nahuli ang ginang, saan siya pupuntahan ni Lance? Si Don ay isang estranghero sa lungsod, at ang pagbibigay sa kanya ng address ay hindi ganoon kabilis upang mahanap ito. Pwede na ba akong pumunta? Tanong ni Qui-Gon. Fuck you. Sinipa siya ni Lance sa ulo at galit na sinabi, sa tingin mo pwede ka na lang pumunta at umalis kung gusto mo. So anong gusto mo? Gusto lang sana ni Lance na sirain siya, ngunit ang lalaking ito ay isang maliit na tao lamang kung tutuusin, ang gobyerno sa mundong ito ay napakahigpit, ayaw ni Lance na madala sina Kent at Sally sa kasong pagpatay. Ben Chen nag-hire si Ming ng bodyguard para lang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang anak, ngunit kung magdadala ito ng maraming problema sa kanyang sarili sa halip, maaaring hindi na siya kumuha ng isa.
Gayunpaman, maiiwasan ang pagpatay, ngunit tiyak na hindi maiiwasan ang marahas na pambubugbog. Bang-bang! Hinawakan ni Lance ang matipunong lalaki at binugbog ito, pinalo ang matipunong lalaki hanggang sa nataman ang ilong at duguan ang ulo. Bumalik ka at sabihin kay Larry Blake na kung maglakas loob kang hawakan muli ang isang buhok ko, huwag mo akong sisihin, Lance, sa pagiging bastos. Yes, yes, yes. I won't dare to do it again. Scram! Gulong-gulong tumakbo ang nakatali na lalaki. Bumalik si Lance sa ilalim ng bilya, tumalon, at lumipad sa balkonahe ng kanyang silid sa ikatlong palapag. Idiniin ni Lance ang kanyang kamay sa dingding at ipinikit ang kanyang mga mata upang damhin ang katabing silid at tingnan kung may mali sa ginang. Narinig niya ang tibok ng puso ni Sally, mabilis ang tibok ng puso ni Sally at tila natatakot, marahil ay natatakot na si Lance. Darating pa rin para buksan ang pinto sa kalagitnaan ng gabi. Bumantong hininga si Lance bago niya binuksan ang TV sa kanyang silid, ninanamnam ang TV. Makalipas ang isang oras, sa isang bilya, nakaluhod ang matipunong lalaki sa sala na namamaga ang ilong, may isa pa siyang payat na lalaki na nakaluhod sa tabi niya, ang payat na lalaking iyon ay namamaga rin ang ilong. Napuno ng galit si Larry Blake, nagpadala siya ng 2 eksperto, isa para turuan si Edward Song at ang kanyang anak na babae ng leksyon, at isa para arestuhin ang anak na babae ni Kent Brown, ngunit bilang resulta, parehong mga eksperto ay bumalik na may bogbog na mukha. Nagkaroon din ng isang nagpadala ang mercenary bodyguard para sundan ang lalaki at babae na bumugbog sa kanya, pero hindi man lang siya bumalik. Ang pagkawala ni Bill ay sumigaw, "Boss, ano ang ginagawa mo muntik mo na akong patayin." Ang bodyguard na si Kent na inupahan para sa kanyang anak, ang martial arts ay napakataas, hindi man lang ako kalaban, halos hindi na makabalik, hindi ko na uulitin ang ganitong gawain. Sumigaw din ang katabi niya, tinatawag na Black Cloud, "Boss, kumuha din si Edward Song ng bodyguard," at sikat ang bodyguard na iyon, narinig ko na bumaba siya mula sa bundok, at nasa top 20 pa rin ang kanyang amo. Of the entire killer rankings ng Empire. "Boss, pasensya na, napahiya kita, naiihi ako on the spot." Hinampis ni Larry Blake ang mesa, lahat sila ay basura. Boss, hindi namin talaga kaya." Nag-isip si Larry Blake at sinabing, mukhang hindi madaling guluhin si Edward Song, marami siyang backers. "Pero ano ba yan Kent, bakit pati mukha ko natapakan niya? Pumunta ka, imbestigahan mo ako, ano ang pinagmulan ng bodyguard na iyon na kinuha ni Kent Brown?" Nagtanong ang itim na ulong iyon, "Boss, paano ang panig ni Edward Song?" "Kalimutan mo muna ang side ni Edward Song, pag-uusapan natin ito mamaya kapag nakahanap na tayo ng pagkakataon." Kinaumagahan, nanood si Lance ng magdamag na drama, lumabas ng kanyang silid at humiga sa balkonahe. Tulad ng paglabas din ni Sally sa balkonahe, nakita lamang niya ang 2 madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, nalaman kaagad ni Lance na malamang na hindi nakatulog si Miss kagabi, dahil palagi siyang nag-aalala na baka pumasok si Lance sa kanya. Silid. "Miss, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi." Pinandilatan ni Sally si Lance, bagamat hindi na binuksan ni Lance ang kanyang pinto sa likod niya kagabi, hindi pa rin niya binigyan ng magandang tingin si Lance. Tumawa si Lance, "Miss, tingnan mo, wala bang nangyari kagabi, ang lahat ay nag-aalala ka lang." 32. "Lance, sinubukan mong pasukin ang kwarto ko kagabi, huwag kang magkunwaring walang nangyari, kakausapin ko ang tatay ko tungkol dito." Sa orihinal kagabi, gustong tawagan ni Sally ang kanyang ama, but so late in the evening for fear of disturbing her dad rest. Besides, her dad is out of town. Kung talagang may gustong gawin si Lance sa kanya, ano kayang gagawin ng tatay niya kung alam niya? Eventually hindi na tinawagan ni Sally si Kent Brown kagabi. Si Lance ay abala, "Miss, maliban sa pagiging bodyguard, wala na akong ibang magagawa para ihalo ang mga pagkain ko, kaya bakit mag-abala? Wala bang nangyari sa buong gabi pagkatapos?" Nang makita ni Sally. Nang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Lance, nagtaka siya, si Lance ba ay talagang nagsisikap na maghanap buhay? "Natatakot ka ba na tanggalin siya ng aking ama?"
Kaya kung sasabihin ko sa aking ama at siya ay tanggalin sa trabaho, magiging sobrang desperado at open-minded ba siya na kukunin niya lang ako nang walang pakialam sa mundo? Binago ni Sally ang kanyang mga salita at sinabing, "Okay, maaari kong panatilihin ang aking ama sa kadiliman sa ngayon tungkol sa pagpiyaytay mo sa pintuan ng aking silid kagabi, ngunit kung may susunod pa, tiyak na sasabihin ko sa aking ama at tatawag ng pulis." Ngumisi si Lance, "Salamat, miss, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit, ayaw kong mawala ng trabaho." Bumalik si Sally sa kanyang silid. Mapait na ngumiti si Lance, sa simula pa lang, ang kanyang imahe ay isang rogue, hindi ganoon kadaling baguhin ang kanyang imahe, maaari lang niyang gamitin ang oras. Bumaba si Lance pagkatapos magsipilyo at maghugas ng mukha, kumakain na si Miss ng almusal. "Miss, ang bilis mong mag-toothbrush." Si Lance ay walang kwentang lumakad at umupo sa mesa para kumain kasama si Miss. Si Sally umungol lang, hindi sinasabi na hindi niya hahayaang kumain si Lance o kung ano paman. Pagkatapos ng almusal, naghanda si Lance na personal na ihatid si Miss sa paaralan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang kotse at tingnan kung magandang ideya na tingnan ang kotse. Tandaan ang website na Consyo8.net. Medyo kinakabahan si Lance sa unang pagkakataon sa kalsada at nagmaneho palabas ng bilya ng dahan-dahan at maluwag. Pagkatapos pumasok sa kalsada, sa napakaraming sasakyan, si Lance ay mas naging maingat. Gayunpaman, nakita ni Lance na kapana-panabik na kaya niya talagang magmaneho. Dahan-dahan, pagkatapos magmaneho ng 7 o 8 kilometro, si Lance ay higit na sanay, walang ibang nararamdaman kundi iyon. Mapuro lang kapaligiran sa sasakyan, kaya excited na nagtanong si Lance, "Miss, kumusta ang pagmamaneho ko?" Iniwang nakabuka ni Sally ang kanyang bibig at hindi nagsalita. "By the way, Miss, iyong lalaking nagmaneho kagabi sa isang uri ng Bentley at nagbayad sa iyo ng banknote, pumunta rin ba siya sa bangko para i-cash ito?" Napabuntong hininga si Sally, akala mo talaga kung nawala ng pera ang mga tao, tumawag na sila sa bangko at tinapos ang pagbabayad ng pera. Bakit hindi mo sinabi kanina, kung sinabi mo sana, ibibigay ko sa kanya ang cash kagabi. Hindi madali para sa tatay ko ang makatapak sa lungsod na ito, mga local snake lang yan, sa huli lahat ng account ay maaayos sa ulo ng tatay ko, dapat alam mo kung ano ang sinusubukan kong sabihin. Kahit na ikaw, strong in martial arts, you can't protect anyone for the rest of your life, let alone all the time. Kagabi dapat ako magbabayad ng pera para ayusin ang usapin, pero pinilit mong guluhin sila para sa akin, at ang kwente ay mapupunta sa ulo ng aking ama. Si Lance ay abala sa pagsasabing, "Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob sila, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, ang pagpapahinga lang sa kanilang mga karangalan ay lalo lamang silang magpapayabang." Hindi sumangayon si Lance sa punto ng ginang na tingnan. "Binigyan ko sila ng 300,000, bagaman nawala ang perang ito ng aking ama, ngunit nakakuha kami ng kapayapaan, 300,000 ang mabilis na nakabawi. Ngunit upang masaktan ang gayong hindi makatwirang dahilan. Ang ahas, kung sakaling palihim nilang bigyan ng dirty trick ang aking ama, maaaring mawala ng 30 milyon, o kahit na buhay. Ang mga bagay na kayang lutisin ng pera ay laging walang halaga. Lance, kalimutan na natin ang bagay na ito, kung gusto mo talagang maghanap buhay. Bilang bodyguard, pakitandaan na hindi kung gaano ka magaling sa martial arts, mas mapoprotektahan mo ang iyong amo." Hindi nakaimik si Lance, ngunit ang naintindihan ni Lance ay may kabuluhan. Kung mas mataas ang kasanayan sa martial arts, hindi nangangahulugang mas kayang protektahan ang kaligtasan ng iyong employer, naisip ni Lance. Pagdating sa White Cloud High School, pinaandar ni Lance ang kotse patungo sa parking lot sa tabi ng pasukan ng paaralan. Naalala ni Lance ang nangyari dito kahapon ng gabi, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, at inisip kung ano ang nangyari sa likod ng hoodlum na iyon na ang sasakyan ay binasag niya. Binuhat ni Sally ang kanyang backpack at tumungo sa pasukan ng paaralan, sumunod si Lance sa likod.
Kahapon, sinabi ni Kent na aayusin niya si Lance na pumunta sa klase ni Sally, at hindi ko alam kung inayos niya ito. Sa pagkakataong iyon, isang sasakyan ang humandar at huminto sa tabi nito. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo at nakita na, sa ganoong pagkakataon, si Edward Song iyon, gayon din ang mukhang magsasaka na binata na inamin niya, at isang napakagandang dalaga, ang dalagang mukhang pilyo at cute. At hindi ka pani-pani walang maganda. Biglang ngumiti si Lance kay Edward at sinabing, ikaw kasi, nagkataon lang. Lumingon din si Sally nakitang si Yvonne ang dumating, isa sa 4 na bulaklak ng Palanan High School. Syempre kilala ni Sally si Yvonne, pero hindi kami magkaklase at walang pagkakaibigan. Ang unang nangyari ay nakita ni Edward Song si Lance at natigilan. Magiliw na binati ni Lance si Edward Song, Boss Song, personal na pinapapasok ang iyong anak sa paaralan ah. Oh! Mukhang medyo nahihiya si Edward Song at tumango. Si Lance, sa kabilang banda, ay walang anumang kahihiyan, na para bang nakakakita siya ng isang kakilala. Hindi kinasusuklaman ni Lance na hindi siya pinapasok kahapon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng iyong kalooban. Si Lance ay isang makatwirang tao, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Tiningnan ni Lance ang mapaglaro at cute na magandang babae at nakangiting sinabi, Boss Song, ito ang anak mo, hindi ba, hindi masama, medyo maganda siya ah, muntik nang maabyutin ang ating ginang. Nagsalubong ang kilay ni Edward Song, your miss. What do you mean? Bamuka ang bibig ni Lance at tumawa hehe, Boss Song, hindi mo pa alam, bagamat malas ka at hindi mo ako nakuha kahapon, isa na akong campus personal bodyguard, at iyon ang ating ginang. Lance turo kay Sally na nakita sa harap. Nagsalubong ang mga kilay ni Edward Song, hindi inaasahan na si Lance ang magiging bodyguard ng anak ni Kent Brow. Tumingin si Lance sa bodyguard ni Yvonne na mukhang isang manggagawang magsasaka at ngumiti, magandang umaga, Kuya Ben, nagsimula ka na rin sa trabaho ngayon. Gayunpaman, ang malagawang magsasaka na tanod na si Ben ay mukhang naiinis kay Lance, lalo na ang salitang pagsisimula ng trabaho. Ngumiti si Lance, Kuya Ben, hindi ko ninanakaw ang trabaho mo sa iyo, kaya huwag kang magmukhang masama sa akin. Siya nga pala, Kuya Ben, bakit nakasuot ka pa rin ng mga makalumang damit, hindi ba ang iyong amo? Bibigyan kita ng bagong damit. Malamig na sinabi ni Ben, none of your business, kilalang kilala ba kita? Tumawa si Lance, Brother Ben, alam ko kung bakit nakasuot ka pa ng ganyang damit, may nakita akong salita sa TV na pagpapanggap, siguradong nagpapanggap ka, hahaha, tama ang hula ko. 33. Nagdilim ang mukha ni Ben at galit na sinabi niya, Lance, pakisuyong bantayan mo ang iyong mga salita. Si Ben ay nagliliyab, talagang sinabi ni Lance na siya ay nagkukunwari na ikinukumpara sa harap ni na Edward Song at Yvonne. Sa sandaling iyon, ngumuso si Yvonne, ikaw si Lance. Tumingin si Lance kay Yvonne at ngumiti siya at sinabing, oo, ikaw ang Miss Song na tumawag sa akin ng Uncle Tang kahapon, Miss Song, hello, magalang ako sa kwartong ito, muntik na akong maging bodyguard mo kahapon. Galit na sinabi ni Yvonne, Lance, sinamantala mo ako, at may mukha ka pa ring sabihin, Ben, ano pang hinihintay mo, bugbugin mo siya para sa akin. Sa oras na ito, si Edward Song ay abala sa pagsaway, Yvonne, si Ben ay bumaba ng bundok upang protektahan ang iyong kaligtasan, hindi ang iyong mga tog. Hindi kumbinsido si Yvonne, ngunit, tatay, sinamantala ako nitong si Lance sa telepono kahapon, hahayaan na lang ba natin ito? Si Lance ay abala sa pagsasabing, Miss Song, ito ang iyong kasalanan, kahapon ay halatang ikaw mismo ang tumawag sa akin na pinsan, hindi kita pinilit na gawin iyon, ngunit nawawala ang iyong pagkakakilanlan bilang 1,000 gintong babae o. Ivan na galit na iyon, si Lance ay napaka-rascal, ngunit mukhang isang matuwid na tao. Ben, suntukin mo siya para sa akin ah. Masungit at pabago-bagong utos ni Yvonne kay Ben. Malakas na sambat ni Edward Song, Yvonne, tapos ka na bang gumawa ng eksena?
Si Yvonne ay walang katumbas na hinanakit, pagkatapos ay sinabi ni Edward Song kay Ben na puno ng sama ng loob, Ben, ang gawain mo ay protektahan ang kaligtasan ni Yvonne, kung hahayaan kang muli ni Yvonne na matamaan ang sinuman ng walang dahilan, dapat hindi mo siya pinansin. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Oh! Tinitigan ni Ben si Lance. Biglang sinabi ni Lance na nakangiti, Boss Song, ayos lang, hindi pa namin alam kung sino ang bumubugbog kung sino. Lumingon si Edward Song para tingnan si Lance at malungkot na sinabi, Lance, pakisuyong pansinin din ang iyong mga salita sa hinaharap, hindi ako tumitingin sa iyong mukha, tinitingnan ko ang mukha ng iyong amo na si Kent. Sa oras na ito, isang kabataang lalaki na may malaking palumpon ng bulaklak sa kanyang kamay ay lumapit kay Yvonne at sinabing, Yvonne, 2 araw na hindi kita nakikita, parang 3 season, kumusta ka nitong 2 araw? Ito ang bulaklak na binili ko sa madaling araw, lalo na sa 100 Flowers Town 30 kilometro ang layo. Kinuha ko lang ito sa umaga, 79 na rosas, na kumakatawan sa aking 79 na tunay na puso para sa iyo. Inabot ng binatang iyon ang mga bulaklak kay Yvonne. Ang binata na ito ay isa sa 5 kontrabida ng Palanan High School. Dindo, nakita ni Edward Song si Dindo na nagbibigay ng bulaklak sa kanyang anak na babae sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay napakalungkot. Si Yvonne ay nag-aapoy na dahil kay Lance, at ngayon ay isa pang nakakainis na manliligaw, na higit na galit, sa kanyang bodyguard na si Ben ay sumigaw, Ben, ano pang hinihintay mo, alisin mo ang mga langaw. Natawa si Ben sa kanyang puso, narito na ang isa pang pagkakataon upang magtanghal sa harap ni Miss. Abalang sinabi ni Ben, Miss, itong mga langaw, ipaubaya mo na sa akin mula ngayon. Si Lance ay nagkataong nakatayo sa tabi ng dindo na iyon, masigasig na sinabi ni Lance, Brother Ben, bakit mo iistorbo sa maliit na bagay na ito, tutulungan kita. Lumipad si Lance, nagkalat ang mga bulaklak sa mga kamay ni Dindo, at ang kanyang katawan ay nanginginain din sa lupa, at lumipad siya sa mga palumpong ng bulaklak na 20 metro ang layo ng sabay-sabay. Sinusubukan ni Ben na magpakitang gila sa harap ng ginang, ngunit naunahan siya ni Lance, isang tagalabas, na may ganoong galit sa kanyang puso. Lance, anong ibig mong sabihin? Abalang sinabi ni Lance, Brother Ben, no need to be thankful. We are all in the same line of work, what's the big deal about this little matter? Nagapoy si Ben at sinabing, Lance, ikaw ba ang bodyguard ng aking ginang o ako? Ano ang ibinibigay mo sa akin upang pagnakawan? Kuya Ben, I'm just trying to get on good terms with you Tsaka medyo nagtataboy lang yan, bakit ka magagalit? I'm totally trying to get close to you kasi kaming lahat. Sa parehong negosyo at mayroon kang ilang mga maling akala tungkol sa akin. Kung nais mong gawin ito sa iyong sarili, dapat ay sinabi mo ito. Gayunpaman, madali mong mapaisip si Boss Song na gusto mong gumanap sa harap ng iyong ginang at makakuha ng mabuting kalooban. Ito ang pag-uugali ng pananakit ng babae ay hindi natin kayang gawin ng mga bodyguard, ayaw mong sir-on ang industriya natin Galit na sinabi ni Ben, Lance, ikaw ang tumama sa ideya ni Miss. Si Ben ay abala sa pagtingin kay Edward Song at ipinaliwanag, Uncle Song, huwag makinig sa kanyang kalokohan, wala akong mga ganoong ideya. Tumingin si Edward Song kay Lance na may halong nguso, Lance, hindi ka pa protektahan ng sarili mong Miss, bakit ka nakikialam sa napakaraming walang ginagawang mga bagay? Ngumiti si Lance, kalimutan mo na lang, gusto kong ayusin ang relasyon namin ni Brother Ben, pagkatapos ng lahat, mga kasamahan, sino ang nakakaalam na iniisip ninyong lahat na nakikialam ako, kaya lang, bilangin ninyo ako. Hindi nagustuhan ni Ben si Lance na sinasabi ang salitang kapantay, at nagbabala, Lance, hindi ako kapantay mo, mangyaring huwag mo akong ilagay sa parehong kategorya tulad mo. Not peers. Di ba bodyguard ka rin? Oh, by the way, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? May $100,000 ka ba? Binibigyan ako ng amo namin ng 100,000 a month, may kasama pang pagkain at tirahan, hehehehe, how about you? Say it. Just reveal it between peers.
Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin. Lance, uulitin ko, hindi ako kapantay mo. Cut! Both are bodyguards? What's the difference? You are thinking that being a bodyguard is low status, kaya hindi mo nakikilala ang identity mo bilang bodyguard. Tingnan mo, at sasabihing hindi tumatama kay Miss, kung hindi, bakit ka ba nag-aalala sa status mo? Sige, hindi na kita kakausapin, malayo ang ginang. Tumalikod si Lance at sinundan si Sally, sumisigaw, Miss, hintayin mo ako. Galit na tiningnan ni Ben ang nasa malayong figure ni Lance, inutusan siya ng kanyang amo na bumaba ng bundok para protektahan si Yvonne, hindi niya ito ginawa para sa pera, ito ay isang marangal na gawa, ngunit siya ay sinabi ni Tang. Si Lance na maging isang kapantay, ano ba, ginagawa ito ni Lance para sa pera, maaari ba siyang maging isang kapantay? Si Edward Song ay abala sa pag-aliw, Ben, kalimutan mo na, ano ang silbi ng pagbibigay pansin sa ganitong uri ng tao. Bumaba ka ng bundok upang protektahan si Yvonne, ito ay isang uri ng libreng tulong, ikaw ay isang VIP ng aming pamilya, paano kayo magkaparehas ni Lance? Sinabi ni Ben, Uncle Song, gusto ko siyang tamaan. Sinabi ni Edward Song, kung hindi si Lance ang bodyguard na inupahan ni Kent, magagawa mo ang anumang gusto mo, ngunit ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay tao ni Kent, ang tinatawag na pambubugbog sa aso ay kailangan pang makita ang master. Nataman mo Lance, pero behind the scenes, it's a grudge between me and Kent. Kent is a person with great financial strength, maybe there are still a chance to cooperate in the future, we don't need to have unhappiness because of a bodyguard. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ni Edward Song si Ben na magkaroon ng salungatan kay Lance. Naabutan ni Lance si Sally. Miss, huwag ka kasing magmadali. Sinabi ni Sally, Lance, ikaw na ngayon ang aking bodyguard, at lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ay may kaugnayan sa aking ama. Kung mayroon kang problema sa mga tao ni Edward Song, ito ay katulad ng kung mayroong kalungkutan sa pagitan ng aking ama at ni Edward Song. 34. Miss, paano na? Malaki ang respeto ko kay Edward Song, malaki rin ang respeto ko kay Kuya Ben, nagkusa lang ako na tulungan siya sa maliit na pabor, para lang maipakita ko sa kanya. Goodwill, paano ko hahayaan ang iyong ama na magkaroon ng masamang oras sa kanyang ama? Sige, ayokong makinig sa katangahan mo, anyway layuan mo sila sa hinaharap, kung mabugbog ka ng mga bodyguard ni Yvonne at mawala sa mukha ng tatay ko, mag-ingat ka. Hehe miss, minamaliit mo ako, bodyguard lang ni Yvonne, para siyang tanga, saan kaya siya kalaban, hindi magiging madali para sa akin na talagang alagaan siya. Siyempre. We are all in the same line of work, I could not have done that, dapat ang mga kasamahan ang nag-aalaga sa isa't isa. Si Sally napakawalang imak habang si Lance ay umiling, ayaw magsalita ng anuman, at dumiretso sa itaas. Unang dumating si Lance sa senior 3/5 class. Lance, halika rito, pumunta ka ba sa ospital nitong weekend? Nag-aalalang tanong ng kasamahan sa table na si Daylan Miller. Tumango si Lance, hehe, salamat sa pag-aalala mo, ayos lang ako. Wow, mahusay, sa wakas ay bumalik ka na sa normal. Sabi ni Daylan. By the way, Daylan, baka kailangan kong lumipat ng klase. Sabi ni Lance. Lilipat ng klase. Oo, ako na ngayon ang aking ladies campus bodyguard, at baka kailangan kong lumipat sa aking ladies class, ang aking babae ay si Sally. Unang URLM. Konsyo 8. Net. Umiling si Daylan Miller at bumantong hininga, mukhang hindi ka pa magaling. Mas mabuti. Lance, kung magaling ka, bakit mo sasabihin ang ganyan, anong klaseng personal bodyguard ni Sally, kilala mo ba kung sino si Sally? Tumango si Lance, syempre alam ko, ang babae natin ay isa sa mga school flowers ng Palanan High School. Alam mong kalokohan ka pa rin ng usapan, hindi lang siya bulaklak ng paaralan, isa rin siyang mayaman na pangalawang henerasyon, walang mga lalaki sa mundo bago kanya kunin bilang isang bodyguard. Seryoso ako. Sa oras na ito,
ang batang lalaki sa harap na Hanay ay tumalikod at umungal. Ano ba ang ingay, hindi mo ba narinig ang pagtunog ng kampana para sa klase sa umaga? Agad na ibinaba ni Dylan Miller ang kanyang ulo, hindi nang ahas na makipag-usap muli kay Lance, ang tinatawag na kung anong uri ng mga tao, gumawa ng kung anong uri ng mga kaibigan. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Dylan Miller na maging isang klase kasama si Lance ay dahil si Dylan Miller ay isang klase kasama si Lance, syempre, na tumutukoy sa aspeto ng scum. Muling tumingin kay Lance ang batang nasa harap na Hanay at sinabing, nakakabaliw ka, maaari ka bang huminahon ng kaunti? Kung nababaliw ka, umalis ka na rito. Ang pagbabalik bilang personal na bodyguard ng bulaklak ng paaralan, isang tanga. Managinip, hindi tumitingin sa kung anong uri ka ng ibon. Lance, kung patuloy kang bumubulong, laslasin kita hanggang sa mamatay kapag hindi ka naniniwala sa akin. Ang kaguluhan dito ay nakakuha na ng atensyon ng buong klase, at lahat ng mga estudyante sa klase ay nakatingin kay Lance at sa kanyang front row. Si Lance ay hinawakan ng walang dahilan at labis na nanlulumo. Sinabi ni Lance, itong kapatid na lalaki, mangyaring magsalita ng magalang, kahit na alam ng lahat na ako ay isang magalang na tao, ngunit kung makatagpo ako ng isang taong hindi magalang, hindi ko nais na makipag-usap sa kanya ng magalang. Halimbawa, hindi mo ginawa kausapin mo ako ng matino ngayon lang, kung hindi ka na muling magsasalita ng matino, mag-ingat ka na hindi rin kita magsasalita ng matino. Fuck you? What the fuck are you? Hinampis ng batang lalaki sa unahan ng mesa ni Lance. Si Dylan Miller ay abala, Lance, huwag mong sabihin, sila ay mga nangungunang estudyante, hindi tayo tutulungan ng guro. Huminga si Lance, wala akong pakialam kung sino ang mga nangungunang estudyante, kung maglakas loob silang maglaro ng rascal, tuturuan ko siya. Grass you? Ano ka ba, you dare to educate me? Agad na hiniblot ng batang nasa unahan ang mga damit ni Lance, ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na agawin ang mga damit ni Lance ay dahil kadalasan ay labis niyang hinahamak si Lance ay isang napakababang tao sa kanyang paningin. Pangalawa, isa siya sa ang nangungunang mga mag-aaral sa kanyang klase, habang si Lance ay isa sa 10,000 taon na ang nakalipas, ngunit sa ngayon ay sinasabi pa rin ni Lance na gusto niya itong turuan, na ikinagalit niya. Lance, damo ka? Basura ka sa klase, ano ka? Hinawakan ng mga lalaki sa unahan ang kwelyo ni Lance at sumigaw. Galit na galit si Lance at biglang nanginginig sa lakas ng loob. Biglang nakaramdam ng electric shock ang batang nasa unahan at abala sa pagpapakawala kay Lance. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Lance ang damit ng isa pang bata at itinapon ito sa tambak ng basura ng klase. Swoosh! Lumipad ang lalaki sa tambak ng basura sa sulok. Ouch! Nanginginig at napasigaw ang katawan ng lalaki. Ang mga estudyante sa klase ay namamangha kay Lance, gaano kalakas ang kailangan upang itapon ang 100 pounds na tao sa tambak ng basura, hindi bababa sa 4 o 5 metro ang pagitan. Namamangha si Dylan, Lance, bakit ang lakas mo? Dati kang mahina, ha? Ngumiti si Lance, dati ay nagkukunwari akong nagkukumpara, ngunit ngayon ay ayaw kong magpanggap. Ano? Ang ibig kong sabihin, sinadya kong magkunwaring nagkukumpara at kumilos ng mahina, ngunit ngayon ay ayaw kong magpanggap. Naisip ni Lance na hindi malinaw na narinig ni Dylan Miller at sinabi ito ng malakas, tumingin ang buong klase kay Lance tulala, hindi ba siya namumula kahit peking kumpare? Ang salitang pagpapanggap na nagkukumpara, ay isang salita na nakita ni Lance sa TV, malamang alam ni Lance ang kahulugan, ngunit hindi niya alam na ang pagpapanggap na nagkukumpara, ay isang mapanlinlang na termino at naisip na ito ay isang pang-uri, kaya matapang siyang sabi niya na kunwaring nagkukumpara, hindi man lang namumula. Ang batang lalaki na itinapon ni Lance sa basurahan ay nahulog sa basurahan at sumigaw. Sa sandaling iyon, umakyat ang pangulo ng klase at tinulungan ang estudyanteng iyon na makatayo. Dadalhin ka ba namin sa infirmary? Hindi, tulungan mo akong bumalik sa upuan ko, kailangan kong tawagan si Top Eng, hihintayin niya ako. Mas mabuting magsumbong muna ako sa class president.
Ang estudyanteng iyon ay tinulungan pabalik sa kanyang upuan ng pangulo ng klase. Inalo ni Lance, ang kapatid na ito, mula ngayon, kailangan mong maging katulad ko, maging magalang at sibilisado, kung hindi ka turuan ng leksyon ngayon, tuturuan ka ng iba sa susunod na araw. Ang mga ilog at lawa ay mapanganib, ang puso ng tao. Fuck you, have you said enough? Tumalikod ang lalaki, at naglakas loob pang sigawan muli si Lance pagkatapos itapon sa basurahan. Og! Nagulat si Lance, at naisip niya na natutunan niya ang kanyang leksyon at tiyak na hindi maglalakas loob. Lance, maghintay ka, si Topping ay isang mahirap na estudyanteng tinuruan ko. Inilabas ng batang nasa harap na hanay ang kanyang telepono pagkatapos sabihin iyon at tumawag, ngunit sa kasamaang palad ay walang sumasagot, kaya nagpadala siya ng text, Topping, ako ay binugbog ni Lance. Bumantong hininga si Lance, nako, kalimutan mo na. Ayaw makisama ni Lance sa ganitong uri ng mababang antas na tao. Bumulong si Daylan Miller, Lance, alam mo ba ang martial arts? Tumango si Lance, oo. Damn, you're pretending too deep. You can even hide martial arts so deeply, what's the point of hanging out with me, hangman? Hindi maintindihan ni Daylan Miller at tumingin kay Lance. Haha, ngayon naniniwala ka na sa sinabi ko, ako ang personal bodyguard ni Sally. Medyo naniniwala ako. Naalala ni Lance ang sinabi ng mga lalaki sa unahan tungkol kay Topping, abala siya sa pagtatanong, siya nga pala, sino ang Topping na sinabi niya? 35. Sinabi ni Daylan Miller, Lance, may 3 estudyante sa klase namin na marunong ng martial arts, at ngayon ang 3 estudyanteng iyon na marunong ng martial arts ay dapat na nagsasanay ng martial arts sa playground. Kung sino ang maaaring gumawa ng martial arts ay may napakahinang mga marka sa kultura, kaya ang guro ng klase ay may 3 nangungunang mga mag-aaral na napakahusay sa pag-aaral ng tutor sa kanila. Ang tinuruan ni Robin ay si Topping. Lance, kailangan mong mag-ingat, si Topping ang pinakamalakas sa 3 estudyanteng may alam sa martial arts sa klase namin. He can even get through several moves in the hands of the class teacher. 3 estudyante lang ang may alam sa martial arts sa klase na ito kakaunti lang ang tao. Nagulat na sabi ni Lance. Sinabi ni Daylan Miller, Lance, huwag kang humadlang, hindi ito ang oras para maghinagpis na ang ilang tao ay maaaring magsagawa ng martial arts, ngunit si Topping sa aming klase, ay tiyak na tutulong kay Robin. Si Robin ay nagtuturo sa kultura ni Topping mga paksa sa loob ng 1 taon, dapat may nararamdaman sila sa isa't isa. Tumawa si Lance, hindi ako nag-aalala tungkol doon kahit kaunti. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki sa harap na hanay ay bumalik kay Lance at nagbanta, Lance, hintayin mo ako, tiyak na hahanapin ako ni Topping ng hustisya kapag bumalik siya mula sa pagsasanay sa umaga. Ngumiti si Lance, fine, then let me see how strongest of the 3 students in our class who know martial arts is. I hope na hindi ako ma-disappoint. Of course, it would be normal if it does disappoint me, kung tutuusin, napakaraming tao na na-disappoint sa akin nitong mga nakaraang araw. Ngumuso ang front row at tumalikod para hindi makipag-usap kay Lance. Umiling si Daylan Miller at bumulong, Lance, napakagulo mo. Sige, Daylan Miller, palagi kang may pessimistic na tono, talagang hindi ka sapat na tao, huwag kang masyadong pessimistic sa hinaharap, gaano kababa ang tingin mo sa iyong sarili. Payo ni Lance. Mapait na ngumiti si Daylan Miller at nagtanong, Lance, noong nagkukunwaring nagkukumpere ka noon, pare-pareho lang tayong uri ng tao, pero ngayon na hindi ka na nagpapanggap na nagkukumpere, hindi na tayo pareho ng mga tao, hindi ba? Tinatreto mo pa ba ako bilang kaibigan? Siyempre gagawin ko, martial arts lang, hindi naman big deal, kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan. Natigilan si Daylan Miller, ano? Kung gusto mong matuto, tuturuan kita ng martial arts, ikaw lang ang mabuting kaibigan sa paaralan ko, tuturuan kita ng martial arts. Tahimik na sinabi ni Lance na nakita ng mga tao sa mundong ito ang martial arts na napakahalaga at ay nag-aatubili na ituro ito sa mga tagalabas,
ngunit naramdaman ni Lance na ang martial arts ay ganoon lang, maaaring magturo si Lance ng ilang iba pang panlabas na martial arts kahit na hindi niya itinuro ang kanyang sariling kasanayan kay Dylan Miller. Lance, huwag kang magsinungaling sa akin, totoo ba ito? Tuwang-tuwang umiiyak si Dylan Miller. Siyempre totoo, sabihin na natin, after school, samahan mo ako sa bahay ng jowa ko, sa bahay niya ako tumutuloy, pumunta ka sa pwesto ko at tuturuan kita ng martial arts. Lance, salamat. Humihikbi si Dylan Miller. Sa sandaling iyon, sumigaw ang pangulo ng klase, Lance, hiniling ka ng pangulo ng klase na pumunta sa kanyang opisina. Oh! Tinanong ni Lance si Dylan Miller, saan ang opisina ng guro ng klase? Si Dylan Miller ay abala sa pagsasabing, Lance, malamang na ang guro ng klase ang nagpaalam sa guro ng klase tungkol sa iyong pambubugbog kay Robin. Kailangan mong mag-ingat, ang aming guro sa klase ay marunong din ng martial arts, kahit na si Topping ay nakakapasa lang ng ilang galaw. Sa kamay ng guro ng klase, minsan siyang lumahok sa London City Teacher Fighting Competition at nanalo sa 3 pwesto. Marunong din pala ang class teacher ng martial arts medyo interesting. Sige, bilasan mo. Bar. Ang classroom teacher's office ay nasa Teacher's Office Building 406. Lumabas si Lance sa klase. Natagpuan ni Lance ang gusali ng pagtuturo. Sa sandaling ito ay nasa 406 na opisina ng gusali ng pagtuturo. Nakangiting inabot ng direktor ng pagtuturo ang isang sigarilyo at sinabing, Teacher Jake, tingnan mo, paano iyon? Naisip mo na ba? Sabi ng lalaking nakaupo sa office chair, Director He, hindi lang naman ako ang marunong ng martial arts sa school natin, so bakit ako pa ang magtuturo sa iyo bakit hindi ka maghanap ng ibang teacher na alam mo ang martial arts? Kung hindi mo talaga kaya, hanapin mo na lang iyong mga estudyanteng marunong ng martial arts sa mukha ng teacher mong director, hindi imposibleng turuan ka ng ilang moves ng self-defense. Ang direktor ng pagtuturo na iyon ay humihingi ng tulong, at nakangiting sinabi, Teacher Jake, ang iyong mga kasanayan sa martial arts, sa lahat ng mga guro sa ating paaralan, ay napakalakas. Ikaw ay nanalo sa 3 pwesto sa London City Teacher Fighting Competition, turuan mo lang ako ng ilang stroke. Nagabot ng isa pang sigarilyo ang direktor ng pagtuturo. Ang lalaking ito na tinatawag na Teacher Jake ay eksaktong guro ng klase ni Lance, na tinatawag na Jake. Hinawakan ni Jake ang sigarilyo sa kanyang bibig at ngumiti, Director He, kahit na hindi ka bigyan ng mukha ng guro, maaari mo pa ring puntahan ang mga estudyanteng iyon na may napakataas na kasanayan sa martial arts ang nangungunang 10 henyo ng ating paaralan. Ang bawat isa sa kanila ay napakalakas, ang aking martial arts skills, kumpara sa mga henyong estudyanteng iyon, ay wala pa sa parehong antas. I guess, ikaw ang direktor ng pagtuturo, hindi sila mangangahas na hindi magbigay ng mukha sa iyo. Medyo nagalit ang direktor ng pagtuturo nang makita niyang paulit-ulit itong tinatanggihan ni Teacher Jake, at sinabi sa kanyang puso, mabuti ka Jake, ilang beses na akong nagmakaawa sa iyo bilang direktor ng pagtuturo, hindi ka lang magtuturo ng isang single move, nakakatuwang alam mo ang martial arts. Bagamat galit na galit siya, magalang pa ring sinabi ng teaching director, Teacher Jake, iyong iilang estudyante sa ating paaralan na marunong mag-martial arts, lalo na ang top 10 rankang, paano nila ako ibibigay sa akin bilang isang teaching director Lahat sila. Napaka-influential, o may mga taga-suporta sila. Hindi mo ba alam na kahit ang aming punong guro ay napakalapit kay Wei Ming, na nasa ika-10 sa Kung Fu? Ako ay isang direktor ng pagtuturo, paano ako iharap sa akin ng mga makapangyarihang estudyanteng iyon? Tumawa ang gurong iyon, Director Hayes, dahil sinabi mo na, kailangan ko ring sabihin yung mga malalakas na estudyanteng nasa top 10 ay hindi nagbibigay ng mukha, saka bakit sa tingin mo, bakit kita bibigyan ng mukha? Dahil lang hindi ako ka-level ng top 10 ranked talented students, you think I should give you face? Director siya, kahit hindi ako kasing galing ng mga mahuhusay na estudyanteng iyon, at least nanalo ako sa 3 pwesto sa City's Teacher Fighting Competition.
Hindi rin naman pwedeng ituro ito ng kahit sino. Sige, Director He. Ikaw, mas mabuti pang ikaw ang maging direktor, bakit gusto mong mag-practice ng kahit anong martial arts buong araw? Paano kaya ang martial arts madaling magsanay, mag-ingat sa pag-flash ng iyong likod? Oh! Natawa ang direktor ng pagtuturo, sa mga araw na ito, lahat ng taong ito na marunong sa martial arts ay napakataas at makapangyarihan, tumatangging mag-leak ng kahit isang galaw sa iba. Gusto talaga ng teaching director na magsanay ng martial arts, hindi niya inaasahan. Upang maabot ang maalamat na antas ng flying heaven at earth, ngunit gusto niyang mablock ang 5 gamit ang isa at maging mahusay. Noon lang, may kumatok sa pinto, si Lance iyon. Ang girong iyon na si Jake ay tumingin kay Lance at abalang kumaway, Lance, pasok ka. Pumasok si Lance at nagtanong, Teacher Jake, hinahanap mo ako, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Pinagpag ni Jake ang abo sa kanyang kamay at sinabing, Lance, narinig ko lang sa pinuno ng squad na binugbog mo si Robin. Oo. Kabanata 36. Tumingin si Jake kay Lance at tumawa, Lance, so, hinala ng squad leader na marunong ka sa martial arts. Totoo ba ito? Tumango si Lance, oo, alam ko ang martial arts. Nagulat si Jake, Lance, hindi ko masabi, ang karaniwang nasa ibaba ng klase ay marunong talagang martial arts. Sinabi ni Lance, dati akong nagpapanggap na kalaban, kaya hindi alam ng lahat. Natigilan si Teacher Jake, may masiglang nagsabi na nagkunwari siyang kalaban. Lance, nagkukunwaring maingay ka, halika, suntukin mo ako, tingnan ko kung anong level na ang klase natin, ang pang-4 na estudyanteng marunong martial arts, naabot na, titiyakin ko. Ipinagmamalaki ni Jake ang pagiging guro na marunong sa martial arts sa paaralan at nakakuha din ng 2 pwesto sa paligsahan sa pakikipaglaban ng guro, ipinagmamalaki rin niya ang kanyang puso, kadalasan ay hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang klase, marami ng mga babae sa kanyang klase ay lihim na nagkagusto sa guro ng klase, lalo nitong ipinagmamalaki si Jake sa kanyang puso. Ngayon, hindi inaasahang nalaman ni Teacher Jake na alam din ni Lance ang martial arts at hindi na siya makapaghintay na subukan kung gaano kahusay ang kung fu ni Lance. Noon, sinusubok din ni Teacher Jake ang 3 estudyante sa kanyang klase na marunong sa martial arts at ibagsak in front of the whole class, and the whole class would cheer freely. Gusto niya ang pakiramdam na sinasamba ng mga estudyante sa kanyang klase. Umiling si Lance at sinabing, Hindi, Teacher Jake. Jake scared? Dismayado? Lance, kapag sinabihan kang sumama para sa isang suntok, pupunta ka lang, namimilipit na parang ano. Ano ba ang patak, baka natuto ka na ng payat, tapos natatakot ka pa. Nang saktan ako. Tumango pa si Lance, Teacher Jake, paano mo nalaman na natatakot akong masaktan ka? Oo, sa ating bayan, ang mga guro ay nakasanayan na gumalang, hindi pumalo sa isang guro, ito ay isang bagay na magdadala ng 1,000. Mga sumpa. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro gustong umalis ng teaching director na iyon, ngunit nanatili, palihim na nagsasabing. Sa klase ni Jake, may isa pang estudyante na marunong sa martial arts, tingnan natin kung gaano siya kagaling dito. Nakita ni Jake si Lance na tahasang sinasabi na natatakot siyang masaktan siya, at puno ng sama ng loob. Lance, kung sasabihin kong lumaban ka, gawin mo na lang. Ang pang-4 na estudyanteng marunong martial arts ay lumalabas sa klase ko, excited lang akong subukan ang lakas ng martial arts mo, kaya kung ano-ano na ang naglilihian mo. Can hurt me. You think I picked up the 3rd place trophy for teachers combat? Stop nagging and have a punch. Gulong-gulo si Lance. Teacher Jake, sigurado ka bang gusto mong sumuntok ako? What's long-windedness? Punch 8. Tumingin si Jake sa direktor ng pagtuturo, sa kanyang puso, gusto rin niyang gumanap sa harap ng direktor ng pagtuturo at kulan sa isang galaw, upang ang direktor ng pagtuturo ay tiyak na sumamba sandali, nagustuhan ni Jake ang pakiramdam na sinasamba. Itinaas ni Lance ang kanyang kamao at sinabing, Guro, ikaw mismo ang hinayaan akong sumuntok, kung nasaktan ka, hindi mo ako mahahanap. Matagal, bilasan mo,
Suntok, gamitin mo ang buong lakas mo. Agad na tumayo si Jake. Tumango si Lance, sige, susuntukan ko, ikaw ang tumawag sa akin, hindi ako ang hindi gumagalang sa aking guro. Sabi ni Lance at biglang sinuntok ang tiyan ni Jake. Si Jake ay nasa sabik, sa pag-aakalang kaya niyang ibagsak si Lance ng isang beses sa harap ng direktor ng pagtuturo at maging kahanga-hanga. Gayunpaman, bago pa mag-react si Jake, ang suntok ni Lance ay tumama na sa kanya sa tiyan. Bang! Mayroon ding muffled sound. Ah! Si Jake ay tinamaan ng suntok, at ang kanyang baywang ay yumuko pabalik na para bang humihila siya ng isang baluktot na busog at palaso, at ang kanyang mga mata ay bumukas ng husto. Ang bang, si Jake ay bumagsak sa lupa na pinananatili pa rin ang kanyang nakayukong postura, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, at ang kanyang bibig ay patuloy na nagsimulang bumubula. Sinabi ni Lance, Teacher Jake, pasensya na, pero ikaw ang nagsabi sa akin na sumuntok. Ah! Gulat na gulat ang direktor ng pagtuturo sa kabilang banda, inilibot niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang totoo ito, isang taong nanalo sa ikatlong pwesto sa teacher fighting competition ay nako ng isang estudyante na may isa. Suntok. Ang direktor ng pagtuturo ay abala na lumapit at sinundot si Jake gamit ang kanyang daliri, na nagsasabing, Teacher Jake, bumangon ka? Huwag kang magkunwaring magkukumpara. Hindi ko pa rin maintindihan ang iyong lakas hindi ako naniniwalang magiging koka, ng isang estudyante. Nanginginig ang katawan ni Jake at maputi ang mukha habang nakatitig sa direktor ng pagtuturo, nasasaktan siya ngayon, at nagkunwari pa siyang nagkukumpara. Nakita ng direktor ng pagtuturo na si Jake ay talagang hindi mukhang nagpepeke at sinabing na bigla, totoo ba na si Jake ay hindi nagpapanggap ng paghahambing? Ngumiti si Lance Haley. Ang gurong ito, si Teacher Jake ay hindi nagpapanggap ng paghahambing, ngunit huwag mag-alala, si Teacher Jake ay hindi makatiis ng isang suntok mula sa akin, kaya ang kanyang katawan ay lampas sa limitasyon, sa karamihan, siya ay kayang tumayo sa kalahating oras. Ano? Kalahating oras? Oo, natatakot lang ako na masaktan talaga si Teacher Jake, kaya palihim pa rin akong nagpakita ng awa, kung hindi, saan kaya magiging relaxed si Teacher Jake ngayon, namatay na siya. Ano? Patay na. Namuti ang mukha ng teaching director, Nima, nagsasabi ba ng totoo ang estudyanteng ito o hindi? He's bluffing, right? Tumingin si Lance kay Jake at ngumiti ng paumanhin, Teacher Jake, sinabi mo sa akin na gamitin ko ang buong lakas ko ngayon lang, hindi ko ginamit ang buong lakas ko, lihim ko itong pinanatili, sorry hindi kita pinakinggan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, inilaan ko lamang ang aking kapangyarihan, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Nako, Guru Jake, ngayon ko lang nakita kung gaano ka kumpiyansa, akala ko ikaw ay isang sobrang eksperto. Halos ginamit ko ang aking buong lakas, buti na lang, o kung hindi, pinatay ko ang aking guro at talagang magdadala ng 1,000 sumpa. Nakahiga si Jake na nanginginig sa lupa, puno ng bula ang kanyang bibig, dal-dal, gustong magsalita ngunit hindi magawa. Pinunasan ng direktor ng pagtuturo ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, kaklase, gaano kalakas ang napanatili mo para matalo pa rin si Teacher Jake ng ganito? Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat at sinabing, hindi ito gaanong 70% ng kapangyarihan. Ano? Napanatili mo ang 70% ng iyong kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ng teaching director at nauutal. Kung pananatilihin mo ang 70%, hindi ba ibig sabihin ay 10% lang ng kapangyarihan mo ang naubos mo? Yeah, I'm still in a bit of shock. But luckily I was prepared and thought to take out a 10% power. Ang direktor ng pagtuturo ay lumuhad at lumuhad. Itong guro, ano ang ginagawa mo? Nagulat si Lance. Ang direktor ng pagtuturo ay yumuko, guro ay nasa itaas, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng alagad. Tinulungang tumayo ni Lance ang direktor ng pagtuturo at umiling, itong guro, hindi ito magagawa, kung gusto mong lumuhad ay ang estudyante ang lumuhad sa iyo, paano ka papaluhod sa akin?
Hindi, ang estudyanteng ito, mangyaring kunin mo ako bilang iyong disipulo. Ngumiti si Lance, itong guro, sorry hindi ako tumatanggap ng mga disipulo. The teaching director was busy saying, Warrior, ipasok mo na lang ako, libre na ang tuition fee mo simula ngayon. Naku, ako ay isang tao ng prinsipyo, ito ay isang bagay na alam ng lahat, wala akong planong tumanggap ng alagad sa ngayon, pasensya na 37. Lumingon si Lance kay Jake at sinabing, Teacher Jake, kung walang mali, babalik muna ako sa klase, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay, magagawa mong tumayo sa kalahati. Pinakamatagal ng 1 oras, aalis muna ako, Palem. Tumalikod si Lance at lumabas ng opisina. Wait! Abala ang pagtuturo ng direktor sa paghabol sa kanya. Dinaanan ng direktor ng pagtuturo ang pinto ng opisina ni Jake habang humahabol siya palabas ng pintuan. Bumagsak si Jake sa lupa na nanginginig at bumubula ang bibig, ngunit walang nagbigay pansin sa kanya. Nang lumabas ng opisina ang direktor ng pagtuturo upang habulin si Lance, nalaman niyang nawala si Lance sa dulo ng koridor ng gusali ng paaralan. Sabi ng direktor ng pagtuturo sa kanyang puso, hindi ako susuko, hanggat may tiyaga akong magpakita ng 100% sinseridad, hindi ako naniniwalang hindi ko siya magagalaw. Hindi ako naniniwala na hindi ko kaya ilipat mo siya. Ang Lance na ito ay tiyak na isang henyo na may kukumpara sa nangungunang 10 henyo sa paaralan. Maganda kung sasambahin ko ang isang estudyante bilang aking guro. Kahit ang aming punong guro ay matututo lamang ng 2 galaw mula sa ika-10 ni Rerango si Andrew Hill. Sa sandaling ito, sa ika-6 na palapag ng gusali ng mga guro, ang tanggapan ng punong guro. May kausap ang punong guro sa isang estudyante. Andrew Hill, I'm really sorry, akala ko talaga kukunin ka ni Mr. Edward bilang personal bodyguard ng kanyang anak. Paumanhin ng principal. Napangiti si Andrew Hill na may nawawalang mukha, ayos lang, wala itong kinalaman sa iyo. Sinabi ng principal, akala ko sa personal kong relasyon kay Mr. Edward, kukunin ka sana niya, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang maling kalkulasyon. Nakakagulat na umamin siya ng isang mula sa bundok. Sinabi ni Andrew Hill, ang pangalan ng taong iyon ay Ben, narinig ko na natagpuan siya ng ama. Tinapik ng principal ang balikat ni Andrew Hill at inaliw siya, isipin mo, dahil hindi ka naging bodyguard ni Yvonne, hindi ibig sabihin na wala kang pagkakataon na maabutin siya. Ikaw ang aming Palanan High School, ang ika-10 ranggo na dalubhasa sa henyo sa martial arts, gaano karaming mayamang mga ngalakal ang nag-iisip na i-recruit ka, at maraming mga dilag na hahabulin mo. Oh! Mapait na ngumiti si Andrew Hill, ngayon ang tanging naiisip niya ay si Yvonne, paano niya pakikinggan ang aliw ng principal. Bumantong hininga ang principal, Andrew Hill, maging masaya ka wala ka sa mood ngayon, hindi mo na ako kailangang turuan ng martial arts training, pwede mo na akong turuan ulit kapag good mood ka na. Kahit na siya ang punong guro, walang paraan upang matuto ng martial arts, ngunit sa kanyang katayuan bilang punong guro, maaari niyang makipagkaibigan man lang kay Andrew Hill, na nasa ika-10 sa Palanan High School, at matuto ng 1 o 2 hakbang mula kay Andrew Hill. Hindi tulad ng direktor ng pagtuturo na iyon, maaari lamang siyang maghanap ng mga gurong tulad ni Jake na maaaring gumawa ng ilang martial arts, ngunit kahit si Jake ay hindi siya binigyan ng mukha. Andrew Hill. Bawat isa sa nangungunang 10 ranggo na eksperto sa Palanan High School ay pambihira. Ang punong guro ay nag-alaga kay Andrew Hill na parang pamangkin, nagrekomenda sa kanya na maging bodyguard ng anak ni Mr. Edward at ayusin ang lahat ng uri ng mga aktibidad para sa kanya na magiging kapakipakinabang sa kanyang paglago ng martial arts. Umiling si Andrew Hill at sinabing, Headmaster Topeng, one size fits all, hindi ko maantala ang pagtuturo sa iyo ng martial arts dahil lang hindi ako nasa mabuting relasyon. Salamat po. Ngumiti ang punong guro. No need, Headmaster, babalik muna ako sa klase ko. Mabuti. Umalis si Andrew Hill sa opisina ng punong guro.
Naglakad si Andrew Hill pababa ng school building at nakita si Lance na lumilingon sa kanyang harapan, kumunot ang kanyang mga kilay, na para bang nakilala niya si Lance bilang ang taong sumama sa kanya sa interview ni Mr. Edward kahapon. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na tanong ni Andrew Hill. Uy, ikaw pala, Kuya Andrew. Si Lance ay abala sa pagbati kay Andrew Hill nang may ngiti pagkatapos makita siya. Isa ka ring estudyante mula sa Palanan High School. Tanong ni Andrew Hill na walang ekspresyon ang mukha. Oo, Kuya Andrew. Estudyante ka rin sa Palanan High School, nagkataon lang. Napabuntong hininga si Andrew Hill at lumakad palayo nang hindi sinasagot si Lance. Hinawakan ni Lance ang ilong niya, na para bang hindi niya sinaktan itong si Andrew Hill, di ba? Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, biglang bumalik si Andrew Hill kay Lance at sinabing, Lance ba ang pangalan mo? Oo, Kuya Andrew, may kailangan ka bang ituro sa iyo? Nagsalubong ang kilay ni Andrew Hill sa bahagyang galit, joke, I need you to instruct me. What ability do you have to instruction me? Naku, akala ko biglang tumalikod si Brother Andrew at may ituturo sa akin, ngunit dahil ito ay hindi pagkakaunawaan, sana ay mapatawad ako ni Brother Andrew. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Andrew Hill, Lance, narinig ko na sinamantala mo si Yvonne. Kuya Andrew, anong ibig mong sabihin? Lance, binabalaan kita, huwag mong hayaang may susunod pa, o hindi kita ililibre. Paano ako hindi maliligtas? Malamig na sinabi ni Andrew Hill, ibuga ka sa tubig. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso, narcissistic ba ang lahat ng tao sa mundong ito? Ang taong kayang alagaan ni Lance gamit ang isang kamay ay talagang naglakas loob na sabihin na siya ay bubugbugin niya, ngunit si Lance ay tumawa lamang ng may paghamak. Bumalik si Lance sa Senior 3 Class 5, sa sandaling pumasok si Lance sa klase, ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Lance, tahimik ang klase at napuno ng kakaibang kapaligiran. Isang boses ang lumabas, Lance, halika rito. Tumangala si Lance, at nakita niya ang isang batang lalaki na tumatawag sa kanya. Ang batang ito ay matibay at mukhang isang martial arts trainer, ngunit ang kanyang husay sa martial arts na si Lance ay naramdaman kaagad na napaka-rookie level. Kung ito ay nasa kanyang mundo, ang isang rookie na may ganitong antas ay hindi kwalipikadong makipag-usap kay Lance. Ngunit ngayong magkaklase na kami, mahilig makipagkaibigan si Lance, ito ay isang bagay na alam ng lahat, kaya naglakad si Lance nang walang iniisip. Ngumiti si Lance sa palakaibigang paraan at sinabing, hello classmate, pinatawag mo ako, may kailangan ka ba sa aking gabay? Sumama ang mukha ng estudyanteng iyon at galit na sinabi niya, Lance, tinuturuan mo ba ako? Itong estudyante? Estranghero tayo? Hindi mo ako pinatawag dito para turuan ka, may iba pa ba? Lance, wala ako sa mood makipaglaro sa'yo. Nabalitaan ko na marunong ka pala ng martial arts, pero sa lahat ng oras na ito nagkukunwari ka. Tumawa si Lance, oo, nagkukunwari akong kinukumpara noon. Sabi ni Lance nang hindi kumukurap. Noong una, hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nalaman ang martial arts, ngunit ngayon ay nalaman niyang gamit ang salitang pagpapanggap, maipapaliwanag niya ito sa isang iglap, at sa hinaharap, kapag nakatagpo siya ng anumang bagay na hindi magagawa. Ipaliwanag, gagamitin niya ang pagpapanggap na siya para ipaliwanag ang lahat, at hindi na kailangang mag-alala si nanay na siya ay pinaghihinalaan. Ang nasa harap na hilera ng Lance, si Robin, ay sumigaw, Top Eng, itapon mo siya sa basurahan, at ipaghiganti mo ako. Nang marinig ni Lance ang sigaw ni Robin, napagtanto niya na ang kaklase na ito ay si Top Eng, ang pinakamalakas sa 3 taong marunong mag-martial arts sa Senior 3 Class 5. Galit na tiningnan ni Topping si Lance, Lance, dahil alam mo ang martial arts, madali lang, at huwag mong sabihin na binubuli kita, ang mga patakaran ng Jangho, single combat. Ngumiti si Lance, kaya ikaw si Topping, ang may pinakamataas na kasanayan sa martial arts sa aming klase. Lance, huwag mo akong paglaruan, awayin mo ang isa-isa, naririnig mo ba ako?
Sigaw ni Top Eng, naiinis na si Lance ay palaging nakikipag-away sa kanya, na parang hindi niya kinuha ang kanyang mga salita tungkol sa pagkanta. Out siya sa lahat. 38. Ngumiti si Lance, Brother Top Eng, isang away lang. Sa tingin ko hindi na kailangan. You don't dare. Natatakot ka ba sa akin? Sayang at sinaktan mo si Robin, hindi tatapusin ang bagay na ito, hahayaan kitang magkaroon ng 3 hampas, kung hindi, sasabihin ng mga tao na binubuli ko ang mahina. Sa lakas ko, gawin natin. Napabuntong hininga si Lance at biglang sinuntok si Top Eng. Hindi makareact si Top Eng, ang level ni Lance, si Top Eng ay 100,000 milya ang layo. Lumipad si Top Eng sa likod ng silid-aralan at kumain ng alikabok mula sa sahig. Sinabi ni Lance, Brother Top Eng, hindi ka man lang makapag-react, at inaaway mo pa rin akong mag-isa. Si Top Eng ay ganap na hanggal sa sandaling ito, isang pangalawang hakbang. Walang gana na sumigaw si Top Eng, hindi ako naniniwala na napakagaling mo sa martial arts. Kung hindi ka naniniwala kahit na pagkatapos nito, ano ang kailangan upang paniwalaan ito? Hindi ko nakita ngayon lang, hindi ako kumbinsido. Lance, kung may lakas ka ng loob, huwag kang makisali sa mga taktika ng palihim na pag-atake, halika na. Sigaw ni Top Eng. Si Lance ay hindi nakaimik, hindi siya makapag-react sa kanyang sarili at talagang sinabi na si Lance ay palihim na umaatake. Mabuti, Kuya Top Eng, pagkatapos ay hahayaan kitang sumunod, halika. Tumalikod si Top Eng at umatake sa isang mabangis na hakbang. Mantis pouncing butterfly. Tumalo ng katawan ni Top Eng at inatake si Lance sa momentum ni Tarzan, ito ang pinakamalakas niyang galaw, gamit ang bigat ng kanyang katawan upang madagdagan ang lakas ng paggalaw. Sa kasamaang palad, ang inaakala niyang isang makapangyarihang hakbang ay masyadong mababa sa mata ng isang dalubhasa tulad ni Lance para ay bully siya. Lumipad lang si Lance at sinipa ang tiyan ni Top Eng. Malakas na tinamaan ni Top Eng ang kisame, pagkatapos ay tumalbog at bumagsak sa lupa. Napangisi si Top Eng sa sakit. Sinabi ni Lance, nag-reply ka ba sa liham na ito? Kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, aaminin ko lang ang pagkatalo ko. Nakapatong ang mga mata ni Top Eng sa lupa ng walang mata. Bumalik si Lance sa kanyang sariling upuan. Umupo si Top Eng sa lupa at tulala, sa buong panahon, bilang pinakamataas na martial artist sa klase, si Top Eng ay sinasamba ng maraming estudyante, lalo na ng mga babaeng estudyante. Ngunit bigla na lang, si Lance ang pumangalawa sa kanya mula sa langit, napakalaking psikolohikal na agwat, na labis na ikinalungkot niya, kumurap si Lance upang takpan ang kanyang liwanag, paano pa rin siya makihalo sa klase sa hinaharap. Matapos maupo si Lance sa kanyang sariling upuan, isang batang babae mula sa susunod na mesa ang lumapit kay Lance, sadyang naghahanap ng paksa at nagtanong, Lance, ginawa mo ba ang takdang aralin noong nakaraang linggo? Takdang aralin? Anong takdang aralin? Hindi ko alam. Walang laman na sabi ni Lance. Agad na tumayo ang babaeng iyon at pumunta sa gilid ni Lance, sadyang manatiling malapit, kinuha ang English na libro ni Lance, bumalik sa isang tiyak na pahina, at sinabing, ito ang mga tanong na ito, hindi mo ba ginawa? Naiinggit si Dylan kay Lance, ngayong alam na ni Lance ang martial arts at nauuna pa rin siya sa kanyang klase, iba na agad ang pagtrato na ito. Ang babae ay sadyang lumapit sa kanya, walang paksang mahahanapan ng paksa. O salamat. You're welcome. Bumalik ang babae sa kanyang sariling upuan, umupo, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Lance, biglang napagtanto kung paano nagiging mas kaaya-aya si Lance tingnan. Si Lance ang pinakagwapo. Looking boy sa 5th class of senior 3, out of more than 20 boys, paano ba naman kasi ang bulag niya dati, at may isang napakakinang na batang lalaki na nakaupo sa katabing table, pero hindi niya ito napansin. Medyo natuwa ang puso ng babaeng iyon, na para bang nakahanap ng kayamanan. And said, Lance, in the future, kung wala kang alam sa pag-aaral, tanungin mo lang ako. Naiinggit si Dylan kay Lance, napakaamo niya kay Lance. Oh, sige, salamat. Napatingin si Lance sa libro ng babae, na may nakasulat na pangalan, Lily.
Ang isa pang batang lalaki sa harap na Hanay ay ngumiti din pabalik kay Lance at nagtanong, Lance, hindi mo ginawa ang iyong takdang aralin noong nakaraang linggo, gusto mo bang hiramin ang aking takdang aralin para kopyahin ito? Natigilan si Lance at sinabing, hindi ko ito maaaring kopyahin, kaya bakit hindi mo ito kopyahin para sa akin? Fine, gagawa ako ng kopya para sa iyo, at dalhin mo sa akin ang workbook. Napabuntong hininga si Dylan, talagang nakakainggit ang pakikitungo na ito. Hindi lamang niya ibinigay ang takdang aralin kay Lance upang kopyahin, siya rin ang nagkusa na tulungan siya. Umupo na si Topping sa kanyang upuan, nang makitang marami sa kanyang mga kaklase ang nagpapakita ng pagmamahal kay Lance, lalo na si Lily, hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang puso, sa sandaling ang paggamot na ito ay sa kanya, ngunit sa hinaharap, natatakot ako. Lahat ng ito ay kay Lance. Siya ang pangalawang pinakamatandang kaklase, sino pa ang mag-aalaga dito? Kinagat ni Topping ang kanyang mga ngipin, ano ba, hindi kasiya siya. Sinabi ng kasama sa table ni Topping, Brother Pong, ano ang magagawa mo kung hindi ka masaya, talagang mas mahusay ang mga tao kaysa sa iyo. Napabuntong hininga si Topping, kahit na mas magaling siya sa akin, hindi ko siya hahayaang maliliman ako ng ganoon kadali, ang susunod na klase ay ang klase ng guro ng klase, dapat kong hayaan ang guro ng klase na tanggihan ang prestihiyo ni Lance at sugpuin ang kanyang liwanag. Sinabi ng tablemate ni Topping, oo, siguradong hindi komportable si Teacher Jake kung alam niyang marunong ng martial arts si Lance at natalo kanya at sumikat ng husto sa klase. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita na ang pinakamagandang babae sa klase. Lahat ay sumasamba sa guro ng klase, at si Lily ay isang pangit lamang. Gustong-gusto ng guro ng klase na sambahin ang sarili niyang mga mag-aaral, sa palagay ko ay sasamantalahin ng guro ng klase ang pagkakataong subukan ang lakas ni Lance, pagkatapos ay sipin si Lance sa kanyang mukha, at sa wakas ay magsabi ng ilang salita ng paggabay sa kanya sa peking paraan. Hindi ba madalas namin itong ginagawa sa iyo noon, huwag kang mag-alala, tiyak na wawalisin ng guro ng klase ang ningning ni Lance. Manam. Tumanggaw si Topping, hinding-hindi niya hahayaang nakawin ng ganoon kadali ni Lance sa kanyang ilaw. Ang susunod na klase ay malapit nang magsimula, at ito ay ang klase ng guro ng klase na si Jake. Si Jake ay sinuntok ni Lance sa kanyang maagang pag-aaral, ngunit maayos na siya pagkatapos ng isang klase. Pumasok si Jake sa senior 3 class 5 dala ang kanyang mga tala sa pagtuturo, mukhang hindi masyadong maganda ang kanyang mukha, at siya lang at si Lance ang nakakaalam ng dahilan kung bakit. Si Jake ay hindi nang ahas na tumingin sa mukha ni Lance o tumingin man lang sa direksyon na iyon ni Lance, na nagkukunwaring walang nangyari, si Jake ay isa ng mapagpanggap na tao, at hindi siya mapapatay kung alam ng klase na siya ay sinuntok ni Lance at hindi makabangon, kung hindi ay masisira ang dati niyang imahe. Class. Sabi ni Jake habang nakatayo siya sa podium. Hello guro. Bumalik ang lahat sa pahina X. Seryosong sabi ni Jake. Oh. Everyone else, a little confused, bakit napaka-low-key ngayon ni Teacher Jake? Bago ang bawat klase, may sinasabi siya tungkol sa kanyang martial arts skills, tulad noong may nakasalubong siyang pervert sa bus at pinasuko niya ang pervert. Na may lobo na humahawak ng kamay, at nagpalakpakan ang buong bus. Nagsasagwan din siya sa podium, at kung minsan ay hinahayaan si Topping at ilang iba pa na umakyat para sa isang, at ang klase ay tumingin sa kanya ng may espesyal na paghanga. Sinabi ni Jake sa seryosong paraan, ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga quadratic function. Kinuha ni Jake ang chalk at tumalikod para magulat sa pisara. 39. Nagtinginan lahat ang mga estudyante sa klase, bakit kakaiba si Teacher Jake ngayon? Nasaan si Jake na naglakas loob na magyabang ng kalahating klase muna gaya ng dati, hanggat nakaupo pa si Lance sa silid-aralan, hindi man lang siya naglakas loob na sabihin ang salitang martial arts. Hindi niya maiwasang manginig. Sa pag-iisip ng hindi alam na antas ng lakas ni Lance, kung ipagyayabang pa rin niya kung gaano siya kalakas gaya ng dati, paano kung lumapit si Lance at suntukin siya, hindi ba iyon ang katapusan ng lahat? Natapos na magsulat si Jake sa pisara at sinabing, Class, ano ang quadratic function?
Sa oras na ito, hindi na nakapagpigil si Top Eng, hinihintay niyang patayin ni Teacher Jake ang ilaw ni Lance, pero who knows kung aling litid ang nagkamali nitong Teacher Jake, dumiretso lang siya sa klase. Si Top Eng ay abala sa pagsasabing, Teacher Jake. Top Eng, para saan? Seryosong tanong ni Jake. Agad na umalis si Top Eng sa kanyang upuan, humadya ng 2 galaw sa likod ng silid-aralan, at pagkatapos ay sinabi, Teacher Jake, ang aking mga kasanayan sa martial arts ay bumuti muli, gusto mo ba akong subukan? Gayunpaman, sinabi ni Jake na may diretsong mukha, oras na ng klase, maupo ka. Nagbulungan ang mga estudyante sa klase, sa mga normal na panahon, si Top Eng ay namamaga ni Jake. Maling gamot ba ang ininom ni Teacher Jake? Bulong ng isang batang babae sa unahan sa kanyang tablemate. Ang puso ni Jake ay nanlumua, ngunit may nagsabi na siya ay uminom ng maling gamot. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Jake, Top Eng, ano ang ginagawa mo? Magmadali kang bumalik sa iyong upuan, kailangan kong pumunta sa klase. Hindi na bumalik si Top Eng sa kanyang upuan, agad-agad hehehehe ilang beses pa, nag-rehearse ng ilang galaw on the spot at sinabing, Teacher Jake, ngayon ang lakas ko ay tinatayang hihigit sa iyo, halika, subukan mo ako. Galit na galit si Jake, talagang na-provoke niya siya, sa mga normal na pagkakataon ay sisipain niya siya hanggang sa mamatay, ngayong nandito si Lance, gusto niyang maging low profile, ngunit hindi niya inaasahan na si Top Eng ang mag-uudyok sa kanya. Top Eng, bumalik ka sa iyong upuan, klase. Maringal na sabi ni Jake. Teacher Jake, dati hindi mo ba ako pinakagustong makipagsagwan sa akin? Anong meron ngayon? Halika kay sa akin, siguradong hindi mo na ako kalaban. Si Jake ay napuno ng galit at naglakad patungo kay Top Eng. Nagulat ang puso ni Top Eng, magaling, nakagawa na si Teacher Jake. Gayunpaman, lumapit si Jake kay Top Eng at hindi kumibo, sumisigaw, bumalik ka sa klase para sa akin. Kinagat ni Top Eng ang kanyang mga ngipin at biglang sinuntok ng hindi alintana. Malapit nang sumabog ang baga ni Jake, ngunit sa sobrang yabang niya ay hindi na niya pinansin at agad na sinuntok pabalik. Bang! Biglang natomba si Top Eng, ngunit syempre, sinasadya ni Top Eng. Natigilan si Jake, walang paraan na mapabagsak ng kanyang lakas si Top Eng sa isang suntok, tama ba? Sa sandaling iyon, umakyat si Top Eng at tumawa, Teacher Jake, ang galing mo, dati ay nahuhuli ko ang 1 dosenang galaw mo, pero ngayon hindi ko na mahuli kahit 1 galaw. Akala ko nakuha ko na. Mas malakas at kayang talunin ka, pero hindi ko inasahan na lalo ka pang lumakas, at sa 1 galaw ka natamba, humanga hanggan mo. Wow! Akala ng mga estudyante sa klase ay totoo ito at napabulalas, karapat-dapat sa gurong hinahangaan nila, si Teacher Jake. Mayroon ding ilang babaeng tagahanga na sumigaw, Teacher Jake, Invincible, Teacher Jake, Invincible. Nang makita ni Jake ang kanyang mga kaklase na sumisigaw na siya ay walang talo, siya ay nagpawis ng malamig, tinutukan si Lance, at abalang sinabi, tumigil ka sa pagsigaw, tumigil ka. Gayunpaman, saan maaaring tumigil ang mga sumasamba sa klase ng mga tagahanga ni Jake at patuloy na sumisigaw, Teacher Jake, Invincible, Teacher Jake, Invincible. Si Jake na kinakabahan at nanlumua, at tinutukan si Lance, sumisigaw ng Invincible sa harap ni Lance, ayaw mamatay, hindi siya sinasamba nito, tinutulak siya nito sa fire pit. Huwag kang sumigaw ng walang talo. Sigaw ni Jake. Isang babaeng estudyante ang abala sa pagsasabing, Teacher Jake, noong nakaraan, noong nagawa ni Top Eng na dumaan sa higit sa 1 dosenang galaw sa iyong mga kamay, nagawa mong makuha ang 3 pwesto sa teacher fighting competition, ngunit ngayon, nang pinatumba mo si Top Eng sa 1 galaw, nadagdagan mo ang iyong lakas, hindi ito magagapi. Guru Jake, idolo kita, may kinikilingan akong sumigaw, Guru Jake, walang talo. Muling sumigaw ang mga estudyante sa klase, Teacher Jake, Invincible, Teacher Jake, Invincible. Maging si Top Eng ay sumigaw kasama nila, Teacher Jake, Invincible, Teacher Jake, Invincible. Sabik na sabik si Jake na malapit na siyang tumalon.
Hindi kumibo si Lance, umiling lang at bumaantong hininga, itong mga polaka sa balon, talagang hindi pa nila nakikita ang mundo, kahit si Lance ay hindi nang ahas na tawagin si Jake na walang talo, at itong Paz ang may 3 paa. Naglakas loob din na tawagin siyang invincible. Nakita ni Jake na hindi gumawa ng anumang reaksyon si Lance, kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya, natakot siyang tumalon si Lance at suntukin siya, ngunit ngayon ay tumingin sa hitsura ni Lance, hindi siya tatalon. Palabas. Sige, tumigil ka na sa pagsigaw, malapit na, pasok na tayo sa klase. Bumalik si Jake sa podium, naglalayong magsimula ng klase. Gayunpaman, hindi masaya si Top Eng, ang layunin niya ay si Teacher Jake na supilan si Lance. Malakas na sinabi ni Top Eng, Teacher Jake, alam din ng klase namin na si Lance ang martial arts. Kumabog ang puso ni Jake at walang ingat na tumango, oh, I see. Let's continue with class, quadratic function. Teacher Jake, ang kakayahan ni Lance sa martial arts ay napakalakas, at ang aming klase ay numero 1 sa martial arts. Uye, mga kaklase, ang kahulugan ng quadratic function ay. Natarante si Top Eng, sa sandaling binanggit ni Jake si Lance, iniba niya ang usapan at may sinabi tungkol sa quadratic functions, dalawang kapatid mo ah. Teacher Jake. Muling pinutol ni Top Eng si Jake. Para saan? Naiinip na sigaw ni Jake. Teacher Jake, hindi mo ba narinig? Si Lance ang una sa klase natin sa martial arts. Agad na tumahimik si Jake at bumaantong hininga, mabuti, mga kaklase, paano ang mga quadratic function? Teacher Jake. Muling sigaw ni Top Eng, na hamarang kay Jake. Top Eng, kung ayaw mong pumasok sa klase mangyaring lumabas, huwag istorbohin ang ibang mga estudyante. Sigaw ni Jake, sobrang sama ng loob niya kay Top Eng ngayon, gusto niyang maging low profile, ngunit si Top Eng hindi siya pinayagan. Ang layunin ni Top Eng ay hayaang bugbugin ni Jake si Lance at pawiin ang prestihiyo ni Lance, na alam na si Jake ay nabaliw ngayon at naglaro ng low-key. Agad na sinabi ni Top Eng sa klase, mga kaklase, paano natin hilingin kay Mr. Jake na makipag kay Lance? Nagkagulo ang klase. Teacher Jake? Teacher Jake? Teacher Jake? Sabay-sabay ulit na sigaw ng lahat. Gayunpaman, nagkunwaring hindi narinig ni Jake at kinuha ang kanyang libro at sinabing, paano naman ang kahulugan ng isang quadratic function? Sa pangkalahatan, ang sumusunod na relasyon ay umiiral sa pagitan ng independent variable x at ng dependent variable y. Top Eng na depress ano ba naman si Teacher Jake baliw ang sigaw ng buong klase, pero mag-isa lang talaga siyang nag-lecture. Gayunpaman, sa harap ng buong klase na sumisigaw, hindi nakatuloy si Jake pagkatapos ng kalahating minutong lecture dahil hindi niya marinig ang kanyang sarili. Anong gusto nyo? Sigaw ni Jake. Agad na sinabi ni Top Eng, Teacher Jake, gusto naming makita kang kasama si Lance. Sabi ng isa pang babae, oo, Teacher Jake, idol ka namin, kaya ka na lang kay Lance. 4 na po. Teacher Jake, hindi mo ba sinabi noon na marami kang natalo na perverts, hoodlums, mandurukot at iba pa, at mas makapangyarihan ka na ngayon kaysa dati, ka lang kay Lance, gusto naming makita ang iyong katapangan. Sumigaw si Jake, piano, hindi alam ng oras ng klase The crowd's hearts were aflutter, anong silbi ng pagkukunwaring seryoso, hindi ba kalahati ng klase ang nag-uusap tungkol sa martial arts mo noon? Agad na sumigaw si Top Eng, hindi kaya nangangahas si Teacher Jake. Natatakot akong matalo kay Don Lance. Agad na tinuligsan ng mga tagahanga sa klase si Top Eng at pinagalitan, Top Eng, si Teacher Jake ang nanalo sa 3 pwesto sa teacher fighting competition ng lungsod, sino si Lance na dapat nating katakutin? Tama, Top Eng, hindi mo matatalo si Lance sa iyong sarili, kaya sa tingin mo ay walang silbi ang iba tulad mo. Nakuha ba ni Mr. Jake ang 3 pwesto na trofeo sa Teacher Fighting Championship? Top Eng, hindi ako papayag na bastyusin mo ang aking idolo, Teacher Jake. Tumawa si Top Eng at sinabing, humihingi ako ng paumanhin, sa inyong lahat, ha?
Paanong si Teacher Jake ay hindi makakapareha ni Lance? Anong uri ng buhok si Lance? Paano siya makakapantay ni Teacher Jake? Ako ay sorry guys, nasabi ko lang na kapag nakita ko na si Teacher Jake ay ayaw makipag kay Lance, hindi ko kasalanan, kung sino man ang gumawa kay Teacher Jake na huwag makipag kay Lance, magkakamali ang lahat Muling ngumiti si Topping kay Teacher Jake, lahat ng tao sa klase lalo na gustong makita kang talunin si Lance. Oo, Teacher Jake. Tingnan mo. Kahit si Topping ay hindi ka naiintindihan, kung hindi ka kikilos, iisipin talaga ng buong klase na natatakot ka kay Lance. Teacher Jake, kumilos ka na, hindi nagmamadali ang klase, takot ka ba talaga kay Lance? Teacher ka, nanalo ka sa 3 pwesto sa Teachers Fighting Competition. Wala si Lance, ni hindi niya alam. Martial arts dati, dapat kaka-practice lang niya kanina. Unang URLM. Konsyo 8. Net. Ang buong klase ay tumingin kay Jake ng may pag-asa. Matiim na tinitigan ni Jake si Topping, ano ang gagawin ngayong pinasakay siya sa tigre. Teacher Jake, pagdating sa puntong ito, nagagawa mo pa bang magpigil? Umupo si Lance sa kanyang upuan at hindi nagsalita. Si Lance ay hindi tanga, at isang tingin sa mapagmataas na si Topping at alam niya na malamang na si Topping ang gustong supilan ni Teacher Jake ang kanyang awtoridad, kung hindi ay hindi siya magiging ganoon kaaktibo sa pagpapasigla ng mood ng klase. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay mga tagahanga ni Jake, paano sila titigil kapag sila ay nabuhayan ng loob, lahat sila ay gustong matuyo ang kanilang idolo si Lance. Ngunit saan nila nalaman na si Jake ay nagdurusa sa loob sa sandaling ito? Ang dahilan kung bakit ang kanyang sobrang sinamba siya ng mga kaklase ay dulot ng dati niyang pagpapakitang gilas at pagmamayabang. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay tumigil sa pag-uusap at tumingin ng diretso kay Jake gamit ang kanilang mga mata, naghihintay lamang na kumilos siya. Kung si Jake ay mas malambot, natatakot ako na ang mga tagahanga na ito sa klase ay talagang madidismaya sa kanya. Kinailangan ni Jake na kumagat ng bala at ngayon ay umaasa na si Lance ay bibigyan siya ng mukha at kusa itong matatalo. Tiningnan ni Jake si Lance na may matigas na anit, umubo ng 2 beses, at sinabing, "Iyan, Lance." Agad na tumayo si Lance, at ang katawan ni Jake ay hindi maiwasang manginig ng kaunti, na reflexively na lumilikha ng takot, at ang kanyang mga salita ay medyo nabigla. Inipon ni Jake ang kanyang lakas ng loob at sinabing, "Lance, narinig ko na natalo mo ang lahat ng Topping." Tumango si Lance, "Oo, Teacher Jake." Natarante si Lance, hindi ba natatakot ang Teacher Jake na ito sa kumukulong tubig kahit patay na siya at gustong gawin itong muli? Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa klase nang makitang may gagawin ang kanilang idolo na guro sa klase. Si Jake, na nakasakay sa tigre, ay nagsabi ng buong pasensya, "Hindi masama ang iyong martial arts skills, natalo mo si Topping." Kaya. Sumigaw si Topping, "Teacher Jake, huwag kang magtagal, lumaban ka." Ang mga estudyante sa klase ay sumigaw din, "Oo, Guro Jake." Bakit ang tagal mo ngayon, nasaan ang dati mong dominasyon? O Guro Jake, mangyaring ilabas ang iyong dating dominanteng espiritu. Sinabi ni Jake na may nanginginig na puso, "Lance, gusto nilang lahat na ipaglaban kita Tumango si Lance, "Naririnig kita, kaya anong ibig mong sabihin?" Pilit na ngumiti si Jake, "Lance, hindi ko sinasamantala bilang isang guro, nasa iyo kung ano ang ibig mong sabihin." Ang ibig kong sabihin, iyon ang ibig mong sabihin. Gusto mo talagang gawin ang ibig kong sabihin. Really on your terms. Nababaliw na ang klase, bakit napakatagal ni Teacher Jake endlessly meaning, do it instead. Hindi na rin nakatiis si Topping at sinabing, "Teacher Jake, gawin mo, papatayin mo ang klase sa pagmamadali." Alam ni Jake na talagang hindi na siya makakapagpatagal pa at sinabing, "Lance, maawa ka." Ipinapahiwatig ni Jake si Lance, kaya sinabi niya ang salitang awa, ng napakalakas, umaasang mauunawaan ni Lance ang kanyang sinabi. Ay sinasabi at bigyan siya ng mukha at matalo ng kusa. Tumango si Lance, "Syempre, ikaw ang aking guro, ako ay magiging maawain."
Binibigkas din ni Lance ang salitang mahabagin. Natuwa si Jake sa loob at palihim na sinabi, pumayag si Lance na magpakita ng awa, naiintindihan ba niya ang ibig kong sabihin? Oo, hindi na ako natatakot. Nakangiting naglakad si Jake papunta sa open space sa likod ng klase at sinabing, Lance, please. Umalis si Lance sa kanyang upuan at naglakad papunta sa likod ng silid-aralan, kung saan sila nakatayo ng magkaharap, mga 2 metro ang layo sa isa't isa. Lahat ng estudyante sa klase ay napabuntong hininga at tumingin kay Lance at sa guro ng klase nang hindi kumukurap, natatakot na si Teacher Jake ay makoko si Lance sa isang galaw lang at mamiss ang excitement. Bahagyang ngumiti si Jake at muling kinumpirma, Lance, bilang guro ng klase, sigurado akong magpapakita ng awa, magpapakita ka rin ba ng awa? Sinabi ni Lance, ito ay hindi kalokohan, huwag mag-alala, ako ay maawain. Isang batang babae sa klase ang umungal, pwede bang itigil mo na ang pagiging napakatagal mo, isang holdback na paulit-ulit. Saan nalaman ng babaeng ito ang ibig sabihin ng kanilang mga salita? Sinabi ni Jake, Lance, gawin natin ito. Pakiusap. Isang gwapong pose si Jake, alam niyang magpipigil si Lance, kaya hindi na siya natakot, kaya natural, kailangan niyang mag-pose ng gwapo at manalo, ng maganda. Kinabahan sa sukdulan ng klase, gumagalaw, nakita nilang gumalaw si Jake. Agad na sumugod si Jake patungo sa Lance, ang buong lakas na galaw ni Jake ay parang tigre na tumutusok sa manok. Sa paglipat, nakita nila si Lance na gumalaw din. Napakabilis ng mga kamay ni Lance, isang napakasimpleng suntok lang para salubungin ito. Tapos biglang nag-freeze yung picture. Kaya lang, ang suntok ni Lance ay tumama sa tiyan ni Jake, habang ang likod ni Jake ay agad na yumuko at yumuko ng napakataas na maging ang kanyang mga daliri sa paa ay may palaman. Bang! Pinilit ni Jake ang kanyang magandang posture at natamba, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala. Sa oras na ito, tahimik ang klase. Si Jake lang ang nauutal at tinuro si Lance at sinabing, ikaw, hindi mo ba sinabi na magpapakita ka ng awa? Walang magawang ngumiti si Lance, naging maawain ako kung hindi, sa tingin mo makakapagsalita ka pa ngayon. Nagamit ko lang ang 0.10% ng lakas ko, nabawasan ko na ang lakas ko sa pakikipaglaban the purpose is to let you win, who knows, kahit 0.10% ng lakas ko hindi mo kayang dalhin, sayang. Kalimutan mo na, huwag mong sabihin. Namula ang mga mata ni Jake at pinunasan ang malungkot niyang luha. Forget what they doing, keep on doing.